Tara, pag-usapan natin ang probinsya ng antik. Kadalasan, kapag naririnig natin ang lugar na ito, automatic, mga kwento ng aswang at kababalagan agad ang naiisip natin, di ba? Nakatago kasi ito sa pagitan ng matatayog na bundok at malalawak na karagatan sa kanlurang bahagi ng Panay. Pero teka lang, alam nyo ba na lihim na nakatago sa likod ng mga nakakatakot na kwentong yan ang isang napakatapang at napakayamang kasaysayan? Sa talakayang ito, samahan nyo akong tuklasin kung saan nga ba talaga nagmula ang kangahangang lugar na ito. So, mapapaisip ka talaga, bakit nga ba antik ang tawag sa probinsyang ito? Kapag narinig mo kasi ang salitang antik, syempre, luma agad ang papasok sa isip mo. English kasi, di ba? Baka isipin mo, puro lumang gamit siguro dyan, o kaya siguro konektado ito sa mga lumang kwento ng misteryo. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang pangalang ito ay walang kinalaman, as in zero na kinalaman sa pagiging luma? Sa halip, meron itong mas malalim at higit na mas matapang na pinagmulan. Ang pinakamahalagang punto rito ay kailangan na nating burahin sa isipan natin yung imahe ng mga lumang banga at aswang. Isang malaking maling akala yan. Ang tunay na kwento ng antik ay umiikot sa isang bagay, kagitingan. Nakaugat ang pangalan ng probinsyang ito sa isang napakatapang na pinagmulan. At para lubusan nating magets kung bakit kailangan nating bumalik sa nakaraan, doon sa panahong wala pa kahit isang dayuhan sa ating bansa. Okay, himayin natin ito. Bago pa man naging opisyal na probinsya ang antik, ang mga kagubatan dito ay pinamumuguran ng pambihirang mga nilalang na tinatawag nilang hantik-hantik. Ano ba ito? Sila lang naman yung mga dambuhala at maitim na langgam na nakatira sa lugar. At grabe, hindi lang sila basta malalaki ha, kilalang kilala sila sa pagiging sobrang tapang. Subukan mong lapitan at siguradong bibigyan ka nila ng kagat na literal na hindi mo malilimutan sa sakit. Dito mismo, sa maliliit pero palaban na mga nilalang na ito, nanggaling ang pangalan ng probinsya. Ngayon, ilarawan nyo ang eksena sa inyong isipan. Isang araw, may mga dumaong na barko ng Kastila sa baybayin ng Malandog, na ngayon ay kilala bilang bahagi ng Hamtik. Siyempre, pagbaba ng mga dayuhang ito, ang una nilang tinanong sa mga nakasalubong na katutubo ay, ano ang pangalan ng lugar na ito? Kaso, ng mga oras na iyon, pinapaligiran pala sila ng sangkaterbang mga higanteng langgam. Kaya ang nasagot tuloy ng mga katutubo sa kanila ay tama, hantik-hantik. Tingnan natin kung paano unti-unting nagbago ang pangalang ito at kung paano binago ng isang simpleng pagkakamali sa pagbigkas ang ating mapa habang buhay. Nagsimula ito sa Hantik noong pre-colonial era. Nang dumating ang mga Kastila, alam naman natin na hirapan silang i-pronounce ang lokal na salita natin. Kaya mula sa Hantik, isinulat at binigkas nila itong Hantik na may letrang H at Q. Sa paglipas ng panahon natanggal ang letrang H at naging antik na ito. Pero ito ang wag nating kakalimutan, palagi itong binibigas bilang antike at hindi antique na parang sa English. Alright, iwan muna natin ang kwento ng wika at pumunta tayo sa mas maaksyong bahagi ng kasaysayan. Pamilyar ba kayo sa sikat na alamat ng 10 datong mula sa Borneo, yung tinatawag nating Maragtas? Isa sa mga datong ito, si Datong Sumakwel, na pawaw talaga nang makita niya ang lugar na ito. Ginawa niya itong paboritong panirahan. Bakit naman hindi? Bukod kasi sa sobrang yaman sa kalikasan, ang matatayong na bundok dito ay nagsilbing parang giant na kalasag para sa kanila. Dahil doon, itinalaga si Datong Sumakwel bilang pinuno ng teritoryong tinawag nilang sakop ng Hantik. At alam nyo ba, sa ilalim ng napakahusay na pamumuno ni Dato Sumakwel, ang Hantik ay naging higit pa sa isang ordinaryong tirahan. Dito itinatag ang itinuturing na pinakaunang malayang pamayanan sa buong bansa. Tinawag nila itong Binirayan, na ang ibig sabihin mismo ay kung saan dumaong ang mga sasaklyang pandagat. Hindi lang ito simpleng pagdating simbolo ito ng magandang pagkakaibigan na nabuo sa pagitan ng mga katutubong ati at ng mga datu. In fact, hanggang ngayon, buhay na buhay at ipinagdiriwang pa rin ng mga Antikenyo ang napakasayang Binirayan Festival. Kaya naman, ipinapakita nito ng napakalinaw na ang Antikang ay malayo sa pagiging probinsya lang ng mga aswang. Isa itong napakayamang lupain ng mga Kinaraya. Dahil nakaprotekta sila ng maigi sa mga bundok ng Madyaas, napanatili nilang ligtas at buhay ang kanilang kultura. Nandyan ang napakagandang sining ng paghabi ng patadyong na sobrang detalyado at nangangailangan ng matinding tiyaga. Nandyan din ang pagpapasa nila ng mga sinaunang epikong sugidanon na parang boses pa rin ng kanilang mga nino na naririnig hanggang ngayon.
kultura, mga kaibigan. Hindi gawa-gawang kababalaghan ang nagbibigay buhay sa probinsyang ito. Ngayon, ang talagang nakakauwili rito ay kung paano naging perpektong metapora ang langgam na hantik para mismo sa mga mamamayan ng antik. Isipin nyo ha, yung hantik, oo, maliit lang siya kung titignan pero ang tapang at diwa nito walang katapat. Nagkakaisa sila at walang takot na ipinagtatanggol ang teritoryo nila kahit sino pa ang makalaban. Ganyan na ganyan ang mga Antikenyo. Maliit man ang kanilang probinsya kung ikumpara sa iba, pero ang pagkakaisa at tapang nila para ipagtanggol ang kanilang lupain, dangal at kultura, talagang pambihira. Ang aksidenteng maling bigkas ng mga Kastila noon, sakto namang sumasalamin sa tunay at palaban na karakter ng mga tao rito ngayon. Kaya mula sa maliliit pero matatapang na langgam sa gubat hanggang sa makasaysayang pagdaong ng mga datu mula sa Borneo, malinaw na ang Antique ay isang probinsyang nag-uumapaw sa kasaysayan na talagang dapat nating ipagmalaki. Hindi siya tinawag na antique dahil sa inaanay na mga gamit, kundi dahil sa matibay nitong ugat sa ating nakaraan. Kaya bago ko tapusin ang ating talakayan, gusto kong ibato sa inyo ang tanong na ito. Kayo, lalo na ang mga Kruhay Antique na nakikinig sa atin ngayon, may iba pa ba kayong alam na version ng kwento tungkol sa inyong bayan? Ano pa ba ang mga nakatagong yaman sa inyong mga dagat at bundok na dapat naming malaman? I-share nyo naman sa amin ang kwento nyo. Maraming salamat sa pagsama sa akin at hanggang sa susunod nating pagtuklas ng ating kasaysayan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.